So, what's up sa inyo mga ka-farmers? So, today's video mga ka-farmers, magkakaroon tayo ng reaction video. So, yung reaction video na to ay para sa lahat ng mga baguhan na nagbababoy o kaya magsisimula pa lang na wala pang naisip na mas tipid na kulungan para sa ating mga baboy. So, ito yung nakuha ko. Sana makatulong sa inyo mga ka-farmers. So, bago yan, intro muna. Kunting tsaga-tsaga lang. So dito na tayo mga ka-farmers, panoorin natin tong video na to. Magkaroon tayo ng reaction video dito para sa ating lahat. Ng mga nagsisimula pa lang. Hi sa lahat ng Yan. mga kapigi at sa mga nanonood dyan na Hello, ate. maging kapigi din. So ipapakita lang namin tong video na to kung paano namin ginawa ang aming kulungan. Ayan o. Yan yung kulungan nila mga ka-farmers. Kawayan lang. Diba ang ganda? Stoke kainan, tapos yung bubong nila is nipa, kawayan din. Tapos yung poste is kahoy, pero yung ginamit nilang kahoy, mga good lumber ata to. So matibay rin to. Wag lang sanang maputol. Bilang first time na mag-aalaga ng baboy. Yan para sa mga first time nga talaga to. Yung kawayan ng ginamit na dingding. Kasi tipid nga to mga ka-farmers. Siguro, estimate ko nagastos nila dito 5 to 8,000 pesos. Yung nagastos dito. Estimate ko lang ha. So yung kulungan pala namin ay may sukat na 5 meters by 2.5 meters. Yun ang sukat ng ano daw nila mga ka-farmers. 5 meters by 2.5 meters yung sukat. Tandaan nyo mga ka-farmers ha. Ang ginawa namin na ginamit namin pala na poste ay kahoy at yung bawat poste nilagyan namin siya ng bato. Yun. Ang ginamit daw nga talaga nila is pamoste sa kanilang kulungan is kahoy. Pero yung ginamit nila parang good lumber to. Huwag kayong gagamit ng coco lumber, mabilis masira yun. Tapos nilagyan daw nila ng bato para matibay. Tsaka namin siya lagyan ng semento at buhangin. Kaya nilagyan daw yun ng bato para matibay yung... Para matibay. Para hindi siya gumagalaw ate. Ipapakita lang namin kung paano namin ginawa yung aming kulungan at hanggang... January 11, 2022. So, ano to? Isa pang kulungan? sa makabili kami ng biik dito Dalawa ba kulungan nila? sa kulungan namin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Berdre, 20, Kaloblak, tapos dito po. Bisaya si ate, hindi ko maintindihan. Parang naiintindihan ko lang, binibilang yung hollow blocks kung ilang yung nagamit. 20 raw dito sa harap. 20, so 40. Tapos O 40 na. dire 12. Tapos dito sa gilid is 12 na pirasong hollow blocks. 12. Pila na ka semento ang nahurot? Ilang semento daw nagamit. Yan ang pakaintindi ko. Hindi ako Bisaya, but taga Bicol ako mga ka-farmers. Pero parang ganun ang pakaintindi ko sa sinabi ni ate. Bisaya eh. Isa pa? Dili katong di ba may bawas? Isa ba tanan? Isa pa daw na hollow blocks yung mga gagamitin. Oh. Tanan? Oh. Yun ang pakaintindi ko, parang bibili pa ng isa na sa lahat ng mga nanonood sa akin na Bisaya, tama ba yung pakaintindi ko? Bibili pa ba ng isa na hollow, ano daw, di hollow blocks, simento? Sakto nga. Oh, kani o. Duha na? Dalawa na yung nagamit. Ikatulo na na semento. Ayun, katatlo na daw na simento. Mga gamit. Tapos Mga wala gamit. na ni siya bakal-bakal. Bakal daw.
Ini siya, wala na siya bakal. Balikan ng kahoy, wala na naman nagipalit kay daghan ng kahoy nga sobra. Ito ay. May kahoy. Ang gipalit lang ani 60 ka hollow block. Naman to sa resibo. O kaning Yan o, gumamit sila mga ka-farmers ng ano, PVC pipe. Para ata to sa drainage. Para ng dumi ng baboy. tubo o kaning tire wire ikot sa kawayan. Yan, taiwar para daw sa kawayan mga ka-farmers. Yan o mga kawayan o. Yan, malapit nang matapos ang pagkabit ng kawayan. Yan. Practical lang to na kulungan. Yun, tama nga yung sinasabi natin, practical. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang talaga sa pag-alaga ng baboy, ito yung para sa iyo na kulungan. Kung wala ka pa naman talagang budget, kung baka konti lang ang pera mo para makagawa ng kulungan, ito para sa iyo. Sa mga nanonood at nagbabalak na gumawa ng kulungan, yung wala pang budget, kasi katulad sa akin, first time pa lang naman to na mag-aalaga. First time din ate na mag-alaga ng baboy. Bali ito, ginawa to mga December. Wala pa kaming bake nitong time na to. Kawayan yung ginamit namin. At bali tire wire lang yung panghigpit sa kanya. Hindi na kami gumamit ng pako. Pero mas maganda pinakuha nyo ate. Among kulungan sa Ayun na. baboy. Tapos na yung ano nila, dingding. Nag-ano na lang sila mga ka-farmers. Naglalagay na sila ng bubong. Nipa. Pila ka maurot? Aw. Nanapod siya kananan. Sa isang kananan. Alas patatapos na eh. Nagbububong na lang. Dosalan sa iyang hugaw. Tanawon. Ayun. Ito yung drainage mga ka-farmers. So medyo maliit. Maliit ba to? Dapat sana ginamit nila na PVC dito yung malaki. Yung 4 inches yung sukat. Ito kasi tulang ito eh. Pero matibay yan, kulay orange. Kasi paret ang Kaysa dun sa itim na PVC. sa tae o sa tubig. Sana ginawa nilang dalawa. Yun lang ko. Ginawa nilang dalawang butas para yung dumi ng baboy. Kumbaga dalawa yung nila, labasan. Pagtanggal-tanggal ni siya. Pag maghinlo sa tae, kani nakasarado na siya, tanggalon eh. Nilagyan nila nun lock. Para dito ang tubig sa tae o para dili mapuno ang septic. Gali. Pagkaman pag magligo, dere. Ang gusto niyang sabihin, pakaintindi ko is, doon sa kabila daw, pag doon daw yung daloy ng tubig. Dito naman daw sa kabila is yung dumi. Kaya nilagyan nila ng lock. Correct me if I'm wrong mga ka-farmers. Yun ang pakaintindi. Bisaya kasi. Yan mong gigamit kawayan lang kaya dagan magkawayan diri sa mga libre ra ning kawayan. Libre daw yung kawayan mga ka-farmers. So talagang tipid lang to. So nagastos lang nito yung semento, hollow block, saka yung nipa. Talagang libre lang. Yung kawayan nila, libre lang nila nakuha. Pero estimate ko mga 5 to 5 something or 6 yung nagastos nila dito. Para kaginhawa ang kuan dili init. Tapos yung labor pa mga ka-farmers, baka asawa niya pa yan. Wala siyang babayaran na labor. Para gamay ra gastos. Kasi Tipid daw sa gastos. Yung pakaintindi ko gamit sa lahat ng mga Bisaya, paki-correct na lang po ako kung tama yung pakaintindi ko sa sinasabi ni ate. gamit lansang no. Ganan ni lansang. Lansang? Ano yun? Ning gamit ang mig lansang aning. Hindi ko talaga alam eh. Pasensya na mga ka-farmers. Hindi ko maintindihan yung iba. Tama nang iyang atop, nipa. O yan, atop. Atop din sa Bicol. Ang nipa taggis ang isa. Tapos yung ginagamit nilang tali is straw.
Di kasi ako advisable gumamit ng ganyan. Merong mas maganda pa dyan, yung mas matibay, yung pang tali talaga sa nipa na nabibili. Mabilis kasing masira itong ganitong pantali, yung straw. Among order isa ka gatos sa kalibo. Laser ni mahurot. Tapos gihikot ra po siya og tie box. Tie box tawag na no. Ito tie box. Yung tinatalian na mga ka-farmers. Okay lang maningni pa diri sa mo kay wala may bagyo diri. Kaya kayo. Hangin. Niliinitan ng baboy. Ay, ano pa yung sabi niya? Tie box. Okay lang maningni pa diri sa mo kay wala may bagyo diri. Parang sinasabi ni ate, okay lang daw na nipa kung walang bagyo. Tama ba ako? Pakaintindi ko eh. Kaya kayo. Hangin. Niliinitan ng baboy. Okay. Medyo nagigets ko yung sinasabi natin. Sabi ni ate, okay lang daw nanipa yung bubong kung walang bagyo kasi kapag may bagyo, mabilis masira yan, mga nipa. Tapos, ginawa nila, ang bubong daw is nipa kasi nga, mapresko sa baboy, hindi masyadong maiinitan. Tama ba? Tama ba yung pakaintindi ko? Mga Bisaya kasi yung sinasabi ni ate. Tik! Gutom na Ano to? Bagong kulungan? Kasi, ano na eh, sementado na yung ano niya. Ha? May water nipple din, no? Dalawa nakaabang mga ka-farmers. Sa ibaba, yung sa maliliit pa na inuman. Dun sa taas naman, is para sa mga malalaki kasi pag lumaki yan, din iinom sa taas. Ganon talaga ang mga kulungan ng partners, mga ka-farmers. Iyay. Lisa, pakanunta na mo. Hi ulit mga kapigi. Baka nagtataka kayo kung bakit nakasemento Oo, nagtataka talaga kami ate. Bakit nakasemento na yan? Ba't nakasemento na yan? na yung aming kulungan. Ganito kasi yon, yung ginawa namin yung kawayan na kulungan ay December pa. So wala pa kaming biik noon. So ngayon, itong time na nakabili kami ng biik ay January na. At yung kawayan na kulungan ay lumiit siya. Balik kung sa Bisaya, kaning kuyos ang Nagets ko na. Parang yung nakita nating unang video is nung December pa ginawa pero wala pa silang biik. So sa katagalan, so January na daw sila nakabili ng baboy. Yung kawayan daw na nilagay nila is parang nagnipis, lumiit, or parang nag-vacuum ba. Biglang hinigop. Kasi nga sabi ko nga, kung bibili kayo ng kawayan, may tawag sa amin eh. Kung gagawin nyo kawayan ang dingding, yung matigas mga kaparms, yung makapal, yung ano niya, body niya, yung balat, makapal talaga. Tapos, huwag kayong gagamit yung tawag sa amin na guwi. Kasi mabilis masira yon, talagang numinipis yun. Bigla yung ano eh, titiko. Parang biglang kakaroonan siya ng ano, ang tawag dyan sa Bicol, Tagalog. Basta maliliit siya mga ka-farmers, tapos ninipis. Tapos madali siyang masira kasi nga baboy yan, malaki yan. So sayang yung kawayan. Sana yung binili na lang ni ate, yung makapal na kawayan, bumili na lang sana siya. Hindi pang matagalan talaga yung kawayan na yun. kawayan. So, napag-desisyonan namin na gawin na lang talaga siyang Semento. semento at para malagyan din siya So napag-desisyonan daw nila mga ka-farmers na gawin na lang semento yung ano, dingding kasi nga nasira nga yung kawayan na hiningi nila. ng mga drinkers. Tapos nalagyan pa nila ng drinkers daw mga ka-farmers. Pero sa ating mga baguhan, kahit wala tayong drinkers, basta mayroong part dyan sa kulungan na nilalagyan ng tubig, okay na yun. Tapos ka nang matunaw na ang kuan ba? Nang matunaw ang So estimate ko dito sa kulungan na to, mga 6 to 8,000 yung nagastos nila or 10, ganun. Ano sila eh, tatalunan sa nagtatakbuhan. Grabe. Ganun talaga ang partners mga ka-farmers eh. Madumi talaga siya. Kasi yung dumi nila nandyan, wala, dadaan-daanan nila, hihigaan. Ganun talaga ang mga partners mga ka-farmers. Kaya sinasabi ko nga, kapag tayo yung magpa-partners, sana wala tayong mapirwisyong kapitbahay para hindi tayo mareklamo. Kumbaga, tuloy-tuloy pa rin yung pagbababoy natin. Kaya advice ko lagi na
palaging lilinisan yung ating baboy. Tapos meron akong video dyan mga ka-farmers na para maiwasan yung pagbaho ng kulungan natin ng baboy. Meron akong video dyan, panoorin nyo. Makakatulong yun sa inyo. Tain nila. So, eto na yan sila. 1 month na sila sa akin kahapon. Huy, Dick! Dakuha di mo garas. May sugat siya. Ay, dyan yan sa sugatan lang yan, nagkipaglaruan siguro. Naglalaro. Kaya yung mga drinkers nila dyan, pinatanggal ko yung dalawa sa baba. Ayun, sa drinkers nga. Dito at Nagkipaglaro. sa gilid. Bali, 4 kasi ito sa taas, tapos 2 sa baba. So, 2 na lang sa taas yung pinaiwan ko. Kasi naglalaro nga sila, yung pinakita ko nila video. Malalaki na, 1 month na to eh. Araw-araw may mga gasgas sila sa katawan. Malalaki na yung mga baboy. Ay, tapos na. Tapos na pala. So yun mga ka-farmers, yun yung ating reaction video sa video na to. Sa mga lahat na baguhan sa pagbababoy mga ka-farmers, makakatulong to sa inyo. So basta pipili lang kayo ng kawayan na gagamitin nyo yung makapal. Huwag po yung manipis kasi madali lang po yung masira. So hanggang dito na lang mga ka-farmers, yun lang reaction video ko. Sana nakatulong to sa inyo mga ka-farmers, lalo sa mga baguhan dyan. Yan, guide to para sa inyo mga ka-farmers. Kaya hinahanap ko talaga para magkaroon tayo ng mga idea. Kasi ako nga, 3 years pa lang ako nagbababoy. So baguhan din ako. So kumbaga nag-aaral din ako mga ka-farmers. Kumbaga walang katapusan na pag-aaral. So kaya nagtitingin-tingin tayo ng mga ganitong kulungan. So hanggang dito lang mga ka-farmers. Kung mayroon po kayong suggestion or comment dyan, i-comment nyo lang sa aking video. Saka huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. Baka naman mga ka-farmers. So hanggang dito na lang. This is Nericos TV. Bye-bye. Love you all. Hi, Nericos TV. Ako nga pala sumunod lang. Like, comment, share, and subscribe kay Nericos TV. Yay! Nericos TV. Shoutout sa'yo. Like, comment, and subscribe. Power!